Nilinaw ng Department of Justice na hindi immune si Vice President Sara Duterte sa anumang kaso kahit ito ay kasalukuyang nasa posisyon. Sa pulong balitaan, binigyang diin ni Justice Undersecretary Jessie Andres na kahit pangalawang pinakamataas na pinuno ito ng bansa ay maaari pa rin itong masampahan ng kaso. Ginawa ni USEC Andres ang naturang pahayag matapos ang naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga kasong maaaring ihain laban kay Duterte at kasong administratibo at kriminal. Samantala, maaari namang disiplinahin ng Office of the Ombudsman ang bise at nagsagawa ng investigasyon. Sinabi pa ni Andres na dapat ay accountable ang bise sa lahat ng kanyang mga binibitawang salita dahil siya ay may mataas na posisyon. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa Pilipinas at ako po ay nasa labas ng bansa. At samahan niyo po ako at samahan ko rin ho kayo dito sa late lunch na inyong ginagawa. Napakalaking balita ang mga nagaganap dyan sa Pilipinas. At una po dyan ay yung matagumpay at payapang pagtitipon ng ating mga kaibigan at kasama sa Iglesia ni Cristo kahapon, na kung saan ay payapa po silang nagtipon at nagpahayag ng kanilang posisyon sa mga nagaganap sa ating gobyerno at sa ating bansa. Meron pong isang malaking storya din na natabunan dahil higit na malaking storya, yung napakalakas na pagpapakita ng pagkakaisa at puwersa ng ating mga kapatid at kasamahan sa Iglesia ni Cristo na sinamahan din ng iba't ibang Pilipino na nagmumula sa iba't ibang religious groups or sect. Ang isa pong balitang pumutok kahapon ay yung umano'y pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Marami po ang natuwa, marami po ang nagdiwang, subalit kagaya po ng aking binanggit kahapon, yung aking mabilisang pagla-live dahil nga ayoko namang sabayan yung kaganapan kahapon doon sa Luneta sa Quirino Grandstand. Subalit mabilisan po akong nag-live at sesegundahan po muli natin ngayon dahil sabi ko nga, wala pong dahilan upang tayo o kayo ay magdiwang at magbunyi dahil tinanggal umano yung chairman ng Committee on Appropriation. Alam ho ninyo, yan po'y pambubudol na tahasan na naman. Yan po ay pakitang tao na naman sapagkat kahit po palitan pa nila yung chairman ng Committee on Appropriations, baliwala na po iyon sapagkat nakuha na nila lahat ng pera natin for the year 2025. Wala na pong silbi o function yung bagong chairman ng Committee ng Appropriation. Yung pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, yan lamang po ay to placate or to please yung mga nagsisigawan po na tama na, sobra na, tigilan na ang korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pakitang tao po yan. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, in a few weeks from today, maybe a little less than 3 weeks, ay mag-a-adjourn na po ang Kongreso. So kapag nag-adjourn na po ang Kongreso, tapos na po yung 20th Congress, babalik po yan after election na yung 20th Congress. Sa 20th Congress, magkakaroon po sana ng bagong speaker na independent at yung mga bubuo ng iba't ibang chairmanship ng iba't ibang komite. So yung pagkatanggal po kay Saldico, baliwala na po iyon. Wala tayong dapat ipagbunyi, wala tayong dapat ipagkatuwa sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin for 2025. Hindi ba't pinirmahan ni Bongbong Marcos yung unconstitutional 2025 budget? Napirmahan na po eh. So wala nang tatrabahuhin yung komite ng appropriation. Pangalawa, yung budget po for 2026, hindi na po sila ang kakamada niyan. Ang tatrabaho po niyan ay yung incoming 20th Congress na kung saan sana nga ay magbago yung composition, sana magkaroon ng isang independent House Speaker na ang puso ay para sa mga Pilipino at magkaroon ng mga bagong chairmanship yung mga iba't ibang komite na hindi naman kasing gaspang ng mga nagaganap na aksyon ngayon ng Committee on Appropriation na nakikialam dito sa sinumiting budget ng executive branch of our government. So yung mga kababayan po natin
akin lamang po kayong ginagabayan, there is nothing, no basis for you to rejoice or to be happy with the relief or removal of Congressman Saldico as chairman of the Committee on Appropriation, because there is no reason to rejoice at all. Tapos na po yung unconstitutional 2025 budget. Nakuha na po lahat ng pera natin, linagak po nila yan, linagay po nila yan at inilagak doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Doon po nila tinatago. Doon po sa tinatawag nating pork barrel. Mas kilala kasing pork barrel, yung unprogrammed appropriation. At ulitin ko, baliwala na ho yung pagkatanggal kay Saldico sapagkat in a few weeks from today, the 19th Congress will adjourn. And once they adjourned, wala na po, tigil na po lahat ng trabaho nila. Babalik na po sila sa kanilang distrito at magiging busy na rin sa pangangampanya for re-election. Yan po ang katotohanan. So yung kahapon pong naganap sa Kongreso, isa na namang tahasan at harapang pangbubudol sa ilalim ng Marcos administration. At alam naman natin, bahagi ang chairman ng Committee on Appropriation sa napakalaking problema ng korupsyon sa ating bansa. Subalit, kung meron man dapat magbibitiw, dapat yan, hindi ba, yung House Speaker. Umalis na siya riyan at hindi na siya nararapat maging House Speaker sapagkat pinagsasamantalahan niya ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa, higit sa House Speaker, kung meron man dapat sigurong magbitiw at bumaba sa pwesto, walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kitang-kita natin watak-watak ng bansa dahil sa korupsyon na kanyang hinahayaan at kinukonsinti dito sa kanyang mga elitistang politiko na nakapaligid sa kanya. So si Saldico, okay din yan na mag-resign siya. Subalit more than the chairman of the Committee on Appropriation, ang dapat sanang mag-resign ay yung Pangulo at yung House Speaker, yung magpinsan. Hindi naman ho makakagulat yan sapagkat mismo yung Prime Minister ng Canada nga ay nag-resign. So hindi rin naman siguro malayo maganap yan sa ating bansa kung talaga namang may pagmamahal pa sa Pilipino ang namumuno ngayon ng ating bansa upang matigil na itong talamak at walang katapusan, walang puknat na korupsyong nagaganap araw-araw. Tatandaan ho ninyo last year, 1.4 billion pesos per day ang kanilang ginugugol for flood control programs. 1.4 billion. Napakahirap pong sukatin ng 1.4 billion kung talagang ginagamit at nagagamit sa tama at sa flood control program. Umulan lang ho ng kaunti, bumabaha So saan napupunta yung 1.4 billion pesos nating mga Pilipino? Ito ho yung kailangan nating pinag-uusapan. Magandang simula na po yung ginawa ng hakbang ng maisog last year, January 28 of 2024. Sinimulan yung paghingi ng TAPS, yung transparency, accountability, peace and security. At kahapon nagkaroon din ng napakalaking pagkilos ng ating mga makabayan, makabansa at nagmamahal sa Pilipino mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo. At ito nga, habang nagrarally po sa Quirino Grandstand, yung mga kasamahan natin sa Iglesia ni Cristo, binubudol po tayo ng Kongreso. Nagbitiw, tinanggal, nagresign o kung ano man o sinipa sa pwesto yung chairman ng Committee on Appropriation, pakitang tao lamang po yon. That is meant to placate yung uproar po ng taong bayan na galit na sa korupsyon. So yung naganap po muli, let me just inform you, let me just guide you, let me just temper your expectation. Wala po tayong win, wala po tayong panalo, wala po tayong ganansya sa naganap kahapon na pagbibitiw di umano o pagtanggal di umano doon sa namumuno ng Committee on Appropriation. Hindi po yung tagumpay para sa mamamayang Pilipino sapagkat wala naman pong nagbago. Tapos na po yung 2025 budget. Even though it is unconstitutional, napirmahan na po yan ni Bongbong Marcos. So yung pagbibitiw, pagtanggal, pagsipa sa chairman ng Committee on Appropriation, baliwala po yun, wala pong meaning yun, walang kahulugan at wala pong magbabago sa araw-araw na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At bukod po riyan, in a few weeks from today, sabi ko nga ho sa inyo kanina,
mawawala na rin naman itong 19 Congress, mag-a-adjourn na po sila. So pag nag-adjourn na yan, tigil na ang trabaho niyan. So kahit nagbitiw, kahit sinibak, kahit sinipa, kahit tinanggal ka pa sa pwesto, wala na hong mababago. Nakuha na po nila ang pera natin, zero budget pa rin ho ang PhilHealth for 2025. Yung mga kasamahan natin sa military and other uniform personnel, yung pension po ninyo sa pagbibitiw o pagsibak sa chairman ng Committee on Appropriation, hindi na po madadagdagan yan. Binawasan pa rin po kayo ng mahigit sa 80 billion pesos. Yung ating pong mga mag-aaral, hindi na rin humababago yan, lalo pa at higit pang lalaki at lalawak yung tinatawag nating digital divide dahil tinanggalan pa rin ng 12 billion pesos ang Department of Education at hindi rin magbabago ang katotohanan na 117 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang kinuha ng pambansang gobyerno para ponduhan yung unprogram appropriation ng ating mga tiwaling mangbabatas. Hindi pa rin magbabago na kinuhaan nila ang Land Bank ng 50 billion pesos at ang Development Bank of the Philippines ng 25 billion pesos upang ilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund o yung binibida nilang Sovereign Wealth Fund na nagbunga po ng isang matinding reaksyon mula sa International Monetary Fund. Sabi po ng IMF, ng International Monetary Fund, sa DBP at Land Bank at sa gobyerno ng Pilipinas, isoli ninyo, restore the capital of the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines bago pa sila magkaroon ng problema sa kanilang liquidity. Meron pong lumabas kanina sa pahayagan sa atin dyan sa Pilipinas na for 2025 tila nais magbigay ng bonds o mag-offer ng bonds ang Land Bank na halagang 10 billion pesos. Last year po ay sinusubukan nila, they're testing the water na mag-i-issue daw po ng bonds ang Land Bank amounting to 50 billion pesos. Subalit yan nga po ay tinapik na natin, yung 50 billion peso bonds, utang po yun. Ibig sabihin lang po nun, mangungutang sila sa publiko ng 50 billion. Bakit 50 billion? Kasi nga ho, ibabalik nila yung 50 billion na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos para ilagak diyan sa Maharlika Investment Fund na hindi naman ho talagang gumagana at kumikita ng pera para sa mamamayang Pilipino. In short, alam nila na hindi tama yung ginawa nilang pagkuha ng 50 billion So kinuha nila yung 50 billion, linagak sa international money, ilinagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayon naman ay mag-o-offer daw sila ng bonds. Yung bonds po, ano lang po yan, banking terminology, pero ibig sabihin po yan sa ating mga ordinaryong Pilipino, utang. Mangungutang ang Land Bank ng 50 billion sa publiko. Magbabayad sila ng interest. Bakit? Para maibalik yung 50 billion pesos nilang kapitalisasyon na linagak nila diyan sa Maharlika Investment Fund. Malaking kalokohan. Kasi nga, ill-advised po si Bongbong Marcos diyan sa Maharlika Investment Fund. 2 years nang nandiyan yan, wala pong activity yan na sa ipinangakong kikita para sana makadagdag sa revenue ng bansang Pilipinas. Wala pong activity ang Maharlika Investment Fund. Ganon din yung ating mga kasamahan sa gobyerno, kahit po nagpalit na o magpapalit ang chairman ng Committee on Appropriation, wala na po yung inyong 2.3 billion pesos diyan sa GSIS. Kahit po tinanggal na o papalitan or pinalitan yung chairman ng Committee on Appropriation, sunog na po, ubos na yung inyong 2.3 billion pesos na kinakaltas sa inyo tuwing sahod na ang buong akala ninyo ay safe at wala sa peligro at nakalagak dyan sa GSIS. Bakit? Yung 1.8 million strong government workers, dapat malaman ninyo ito. Yung pera po ninyong 2.3 billion pesos, ininvest, pinasok po
ng GSIS sa 3 kumpanyang listed sa stock exchange na bago pa sila magpasok ng pera, alam na nilang hindi ito kumikita. Walang proven profitability at napatunayan mismo ng Commission on Audit na wala itong ibinibigay na dividendo for the past 3 years prior to GSIS investing your hard-earned money. Kailangan kayong makialam, kailangan nalalaman nyo ito at alam kong na-appreciate din ninyo na naihahatid ko sa inyo yung balitang ito at nalalaman ninyo na yung akala ninyong safe na pera ninyo dyan sa pension fund sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sunog ho yung 2.3 billion pesos ninyo. At ang sabi ng COA, sa inuutusan ng Commission on Audit ang GSIS, gumawa kayo ng paraan na maibalik yan 2.3 billion pesos na kinuha ninyo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na sinunog ninyo. Napakalaking pera po niya na 2.3 billion pesos. Ito po yung mga bagay na ginawa na sa ilalim ng Marcos administration na kahit palitan ninyo yung chairman ng Committee on Appropriation, wala na pong epekto yan. Wala na pong maitutulong yan para matigil ang korupsyon. Nakuha na po nila yung pera natin eh. For the 2025 budget na unconstitutional, nasimot na po nila, nailagak na nila, positioned na po yung ating pera dyan sa tinatawag nilang unprogrammed appropriation. Brainchild po yan eh, ng Committee on Appropriation. Ngayon tinanggal o pinalitan na siya o nag-resign siya kung ano man. Wala na pong mababago dyan sa unconstitutional budget. Hindi na po maibabalik ang zero funding ng PhilHealth. Alam mo ninyo, ako'y nagpapasalamat. Ang dami hong nanonood at bumabati rito sa ating mga kababayan dito sa LA na kahit po linggo rito kahapon, ang dami pong nagpunta sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang lugar na Pilipino para sa ating book signing at nagkaharap-harap po kami, very very successful. Salamat sa mga nag-organize sa pamumuno ng ating finally nakaharap na at kaibigan si Binibining Maharlika, ganun din sa kanyang very very active team si Don Rolando at ang kanyang butihing asawa si Ana, nandyan din si Noily at si Bel at marami pang iba, si Agnes. Ang dami ho nila, ang dami, maraming salamat, si Alvin. Ang dami hong Pilipino na hinarap po ako kahapon kahit na linggo, ang galing pa po sila sa iba't ibang panig ng ating ng dito sa Amerika. So maraming salamat at congratulations sa inyong pag-organisa sa ating book signing doon sa aking libro Kingmaker, the hard copy dyan po sa Pilipinas ay nagmensahe na rin muli ang Fully Book. Marami pong salamat at according to Fully Book, ang pinakamalakas at pinakamataas na demand po sa kanilang lahat ng branches nationwide dyan sa Pilipinas ay ang ating pong librong Kingmaker, the hard copy. Maraming salamat sa lahat po ng tumangkilik. So going back, yun po yung malaking storya din bukod doon sa naganap na peace rally. Maraming salamat din sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa na gumawa rin ng pagkilos upang tutulan ang bantang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ba'y mapipigilan? Ito ba'y hindi na matutuloy? Tingnan po natin sa mga darating na panahon. Subalit naging napakalakas po ang tinig ng nagkakaisang mamayang Pilipino na hindi po natin kailangan ang impeachment. Hindi po yan makakatanggal ng gutom ng ating mga kababayan. At hindi rin po yan ang tugon sa lumalawak na kahirapan, lumalawak na digital divide, itong tumataas na inflation, nagtaas o magtataas na naman ng presyo ang mga produktong petrolyo ngayong linggo, hindi naman tayo binibigyan ng holiday o pahinga ng inflation. So ito po dapat ang tinututukan ng gobyerno at itigil na yung political persecution. Tama po yung panawagan na magkaisa. Subalit hindi tayo pwedeng magkaisa nang walang pananagutan. Kinakailangan panagutan ninyo yung korupsyong nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi pwedeng unity o peace o pagkakaisa
nang hindi kayo mananagot sa napakaraming perang ng Pilipino na pinagkukuha ninyo. Halimbawa na lamang, yung 500 billion pesos na flood control funds. Hindi po libre yun, lagi kong sinasabi. Dahil meron po na higit 200 inosenteng Pilipino ang patay diyan sa Bicol nung nalunod dahil sa baha. Hindi pa pwedeng magkaisa lamang tayo, hindi pa pwedeng panawagan natin na peace lamang. Kaya nga po tama rin yung naging posisyon kahapon, kinakailangan may pananagutan na matagal nang hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, yes, we are for peace and security. But with what happened for the last 3 years, yung peace, tama po yan. Subalit, para kumpleto, para buo, kinakailangan mayroong pananagutan lahat ng nagnakaw sa gobyerno. And I will take this opportunity again in my direct engagement with you. Yan po nakasentro ang ating pagkakandidato bilang senador ninyo na maibalik ko ang death penalty sa kasong plunder. Ang dami kong nakausap dito sa LA, mga Pilipino. At ang sabi nga po nila, Attorney Vic, baka naman pwedeng instead na 5 million, ibaba mo pa ng 1 million bilang senador namin yung pag-amenda mo sa plunder law. Ang tugon ko naman ay open naman tayo. Bilang senador ninyo, open tayo. Diyan sa threshold amount from 50 million, okay ako kahit 1 million. Dahil nga, ang lagi ko sinasabi, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At yan ang ating isusulong bilang senador ninyo. Maibalik yung death penalty pag naibaba na po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or even 1 million pesos. Panagutin natin ang lahat na nagsasamantala sa kaban ng bayan. At ganun din, death penalty pa rin para sa lahat ng mga taong gobyerno at lahat ng foreigners o banyaga o alien na mapapatunayan na sangkot sa pagpapalaganap, pagprotekta, pagmanufacture o pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ito po yung pangunahin nating legislative agenda. Maibaba natin yung threshold ng plunder, tundukan na natin itong nagiging kultura na ng korupsyon sa lahat ng mga pumapasok sa gobyerno at labanan natin, ipagpatuloy natin yung sinimulang war on drugs si Pangulong Duterte. Sapagkat balik na naman po sila, nandyan na naman sa lansangan, laganap na naman ang adik at laganap na rin yung mga nagtutulak ng droga. So ito po ang ating pangunahing legislative ideas. Ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or 1 million pesos. At pag naibalik po natin yan, ipapanukala ko ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga. At speaking of plunder, lagi ko nga akong sinasabi, ang punot dulo ng pagnanakaw sa gobyerno, ang temptasyon talaga ng mga nagnanakaw sa gobyerno, and ngayon nga ay premeditated na. Meaning, tingnan ho ninyo yung ginawa nila sa budget ng 2025. 2024, binabalangkas po nila yan. Linoko po, binudol tayo ng mga mambabatas. Ibang-iba yung budget na kanilang ipinasa kumpara doon sa inirekomenda o inimungkahi ng Executive Department. Wala sanang problema kung binito o hindi pinirmahan ng Executive Department ni Bongbong Marcos yung unconstitutional budget ng 2025. Subalit, alam na nga niya na hindi yun yung kanyang pinanukalang budget, ibang-iba doon sa kanyang National Expenditure Program at ito ay totally recasted or binago ng Bicameral Conference Committee, yung BICAM. Despite him knowing it fully, pinirmahan pa rin po niya. Anong ibig sabihin nun? Magkakakuntsaba sila. Premeditated, pinagplanuhan po yung panggagahasa sa pondo nating mga Pilipino. Kaya babalikan ko yung sinabi kong higit na malaking storya rin bilang gabay sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, there is nothing to celebrate. We should not rejoice with the resignation, removal, or axing of the chairman of the Committee on Appropriation. Wala na pong meaning yun. Wala na pong kahulugan yun. Wala na pong saysay yun. Sapagkat na-rape na po tayo yung budget natin, nagahasa na po yung budget nating mga Pilipino.
Yan po ang malinaw na katotohanan. At kahit nagpalit na o magpapalit ang chairman ng Committee on Appropriation, wala na pong maidudulot yan sapagkat mag-a-adjourn na rin po sila. In 3 weeks from today, I believe mag-a-adjourn na ang 19th Congress. Therefore, binubudol lamang tayong patuloy ng Marcos administration, harapan, lantaran habang merong ginagawang isang malaking pagkilos laban sa korupsyon, laban sa impeachment at pananawagan ng kapayapaan, binubudol po tayo. Sabi ko nga yan para lamang mabawasan yung sidhi ng damdamin ng mga Pilipino na nananawagan na ng accountability, na nananawagan na ng transparency. And speaking of accountability and transparency, papasalamat naman tayo at dumarami na rin yung nag-e-expose at nagsusulat tungkol sa 117 billion pesos ng PDIC na kinuha din ng national government. Hinahanap na po ng maraming kolumnista din yan at lumalabas na rin po sa maraming newsfeed. Saan ba linagay yung 117 billion pesos ng PDIC, ng Philippine Deposit Insurance Corporation? Mahalagang pag-usapan yan sapagkat ang PDIC ang number 1 beneficiary at pinoprotektahan yan ay yung mga maliliit at yung katamtamang depositor. Sapagkat meron kayong garansya, maximum insurable deposit ng 500,000 pesos kung sakaling magkaaberya yung inyong depository bank. Halimbawa, nagkaroon ng bank run, ng massive withdrawal, o di kaya wag naman, may mabangkaroteng bangko, safe po yung inyong pera to the maximum amount insurable na 500,000 pesos. Pero eto na nga, ginalaw po yung 117 billion pesos ng PDIC. Linagay yan doon sa unprogrammed appropriation na naman. So dito mo makikita, inuuna nila yung luho, yung kapritsyo, yung pork barrel ng mga mambabatas. Ito yung sinasabi nating war on corruption. Kanya pa nga po inaanyayahan ko kayong lahat. Sumama dito sa ating pinamumunuang war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, uulitin ko, ibabalik po natin ang death penalty sa kasong plunder. Subalit bago natin maibalik ang death penalty, ibababa po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos at pati sa kasong droga ng mga taong gobyerno na masasangkot dito at ang mga alien, banyaga o foreigner, ang kaparusahang bitay o death penalty din po ang gagawin nating kaparusahan. So ito talaga ay importante natin pinag-uusapan, and it is imperative that I speak to you today so that I will be able to guide you that we did not gain anything with the change in the leadership or chairmanship of the Committee on Appropriation. There is no gain. Wala po tayong gain, wala tayong tagumpay, wala tayong panalo, wala tayong naipuntos sapagkat tapos na po nilang gahasain ang 2025 budget. Nakuha na po nila, inilagay na po nila lahat sa ayuda nila. Diyan, yung mga mambabatas, 50 billion pesos linagay ng mga senador at mga kongresista, 50 billion pesos. Paghahati-hatian po nila yan. Yung 50 billion na yan. At yan po'y nakatago doon sa tinatawag nilang ayuda. Yung ayuda version po ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yan po yung unconditional cash transfer. Wala pong buting maidudulot yan sa ating bansa, sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. Ang kinakailangan po natin para tayo umunlad, para sumigla ang ekonomiya at para malabanan ang pagtaas ng presyo at ang inflation, kinakailangan po magsimula sa gobyerno. Leadership by example. Kinakailangan magkaroon ng fiscal discipline ang gobyerno. Kinakailangan po maging prudent sa fiscal planning, programming, and spending ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kinakailangan po magkaroon sila ng austerity program, yung pagtitipid, at kinakailangan po ay belt tightening o paghigpit ng sinturon.